Session na po tayo ng ating New Beginners Bible Study. So bago po yan, so manalangin po tayong lahat. Sumasalangit naming Panginoon Diyos, maraming salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig po sa amin at kami po ay iyong iniligtas mula sa walang hanggang kapahamakan at sa aming mga kasalanan. Kaya Panginoon, sa oras na ito, hinihingi po namin ang iyong patnubay. Ipaunawa niyo po sa aming mga bagong kapatid na naligtas. Ipaunawa niyo po sa kanila ang iyong salita. Tulungan niyo po sila na maipamuhay po nila ito ng maayos. Kaya Panginoon, sa mga natitirang sa mga oras na ito, sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. So ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, okay po. So, nung nakaraang linggo, pinag-aralan po natin yung 4 na gulong sa ating buhay Kristiyano. So, itong 4 na gulong sa ating buhay Kristiyano, kagaya po ng isang sasakyan. Ano po? So, una, para yung isang sasakyan, para po abante siya o mag-work siya, tumakbo siya, kailangan po ng 4 na gulong. Yes. Kala ko diesel. Ano po? 4 na gulong. Ano po? Kasi kung flat po yung isa, kung wala po yung gulong ng yung isang parte ng gulong, hindi po makakausad sa yung sasakyan. Tama po? Kaya, nung nakaraang linggo, pinag-aralan po natin ang tungkol po sa salita ng Diyos. So ito po yung isang bahagi po sa gulong ng ating buhay Kristiyano. So ngayon po pag-aaralan po natin ang patungkol po sa panalangin. So at sa susunod na linggo, patungkol po sa fellowship. Pagkatapos, evangelism. Kaya ngayon po, kaya kapag mayroon po tayong tama at biblical na kaalaman po at pagkaunawa tungkol po sa panalangin, so magbibigay po ito ng kapangyarihan sa isang Kristiyano para po magpatuloy po sa buhay Kristiyano. Kaya pag-iisipan po natin ang tungkol po sa bagay na ito. So buksan po natin sa mga awit 116. Brother, pwede pong pa-show po sa screen. So, yung Bible verse po. Sige, ako na lang muna po. So, mga awit 116, verse 1 to 2. So, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Minamahal ko ang Panginoon sapagkat Kanyang dininig ang aking tinig at ang aking mga hiling, sapagkat ikiniling niya ang Kanyang pandinig sa akin, kaya't ako'y tatawag sa Kanya habang ako'y nabubuhay. Kaya ngayon po pag-aaralan po natin ang tungkol po sa panalangin. So pero yan, so i-review muna po natin yung ating pinag-aralan po yung nung nakaraang linggo. Kaya ano po yung pinag-aralan po natin nung nakaraang linggo? So patungkol po sa salita ng Diyos. So yung salita ng Diyos, ano po yun yung salita ng Diyos? Ito po'y pagkain natin, spiritual na pagkain. Sabi po doon sa 1 Pedro chapter 2 verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na spiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. So yung salita ng Diyos po, ito po ay ating spiritual na pagkain. Kaya yung mga bagong sanggol, ninanais po nila yung gatas ng ina. So ang malinis na spiritual na gatas, iyon po yung salita ng Diyos. So hindi po tayo lalago kung wala po yung salita o kung wala po tayong
words of God sa ating buhay Kristiyano. Ano po? Kaya ngayon po, pag-aaralan din po natin ang tungkol sa panalangin. So sa mga awit 116 verse 1 to 2, minamahal ko ang Panginoon sapagkat kanyang dininig ang aking tinig at aking mga hiling, sapagkat ikiniling niya ang kanyang pandinig sa akin, kaya't ako'y tatawag sa kanya habang ako'y nabubuhay. Kung ang salita po ng Diyos ay pagkain para sa ating espiritu, gayon din po, ang panalangin po ay isang hininga sa ating buhay. Kaya sinasabi po dito na kaya't kayo'y tatawag sa Kanya habang nabubuhay. Kaya dahil ang panalangin po ay spiritual na hininga sa ating buhay Kristiyano. Kaya kung hindi po kayo mananalangin, so magkukulang po kayo ng hininga. Kaya ano po ba yung panalangin? So, ano po ba yung panalangin? So, yung panalangin po, una, ito po yung conversation o pag-uusap po sa pagitan ng isang naipanganak na muling Kristiyano at ng Diyos. Pagkatapos ng ating kaligtasan, kayo po ay naging anak na ng Diyos at naging ama na natin yung Diyos. Kaya ang pag-uusap po ng anak ay nagsisimula po na nagkakaroon po ng pag-uusap po yung anak at ang tatay. Kaya paano po ba tayo magkakaroon ng pakikipag-usap sa Diyos? So magkakaroon po tayo ng pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. Kaya bagaman po hindi natin nakikita ang Diyos, pero ang Diyos natin, siya po yung makakausap po natin yung Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. Kaya ano pa po? Ano po yung isang kahulugan po ng panalangin? So yung panalangin po ay parang telephone line. Telepono po. Kagaya po ng isang telephone line kung saan po maaari po mag-connecta sa atin mula sa maluwalhating trono. So ang panalangin po ay gaya ng pagtawag po sa telepono o kagaya po ng sa ating mga smartphone. Sa pamamagitan po ng telepono, maaari po nating makausap ang ating mga minamahal sa buhay. So, yung mga malalayo sa atin. Ganyan din po, ang pakikipag-usap din po sa Diyos ay kagaya po ng pagtawag sa cellphone. Kagaya po ng pakikipag-usap po sa cellphone. So sa pamamagitan po ng ating panalangin, so maaari po tayong tumawag sa Diyos. Kaya ano pa pong isang kahulugan? Yung panalangin po ay kagaya po ng isang hininga. Ano po? Ang panalangin, kagaya ng isang hininga. Kung hindi po tayo hihinga, mamamatay po tayo. Kaya kung wala po tayong spiritual na paghinga, hindi po tayo mabubuhay. Kaya kung wala po tayong panalangin, imposible po na makapamuhay po tayo ng maayos na buhay Kristiyano. Kaya ngayon, pag-iisipan po natin kung bakit kailangan po natin manalangin. So ang panalangin po ay isang pribilehiyo ng isang naipanganak na muling Kristiyano. So, pribilehiyo po yan para sa ating mga isa pong pribilehiyo sa ating mga naipanganak na muling Kristiyano. So, kailangan po ninyong maunawaan na ang tunay na Kristiyano, lubos po siyang nananalangin sa Diyos. Dahil pinapakinggan po ng Diyos ang mga panalangin ng tunay na naligtas. Ito po yung malaking pribilehiyo po nating mga tunay na naligtas. So tingnan po natin sa Juan chapter 14, verse 14. So tingnan po natin sa ating mga Biblia.
Juan chapter 14, verse 14. So kung nahanap na po, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. So ang mahalagang bagay po dito ay yung sa pangalan ko, yung pangalan ko, kaya kailangan po natin manalangin sa pangalan ni Jesus. Ito po yung punto ng panalangin. Kaya paano po ba kayo manalangin? Kaya kapag nananalangin una po ninyong binabanggit, tinatawag po ninyo yung Diyos. Kaya kapag nakikipag-usap po kayo sa inyong tatay, tinatawag po muna ninyo yung pangalan ng inyong tatay. Kaya maaari ka po bang makipag-usap sa inyong tatay na hindi mo po tinatawag yung tatay mo? Maaari po ba yon? So, hindi po. Kaya, bago po tayo nakikipag-usap sa ating tatay, tinatawag po muna natin yung pangalan ng ating tatay. Tapos, nagkakaroon ka na po ng pag-uusap sa iyong tatay. At paano nyo po tinatapos ang inyong panalangin? Paano po ninyo tinatapos yung inyong panalangin? So, nananalangin tayo na sa pangalan ni Jesus. Tama po? So, palagi nating binabanggit sa pangalan ni Jesus. So, ito po yung punto ng ating panalangin. So, paano tayo naging anak ng Diyos? Sa pamamagitan po ni Jesus. So, paano natin naging ama yung Panginoon? So, sa pamamagitan din po ni Jesus. Kaya, bakit sinagot ni Jesus yung ating mga panalangin? Kaya kapag tayo po ay nananalangin, bakit sinasagot po ang ating mga panalangin? So, dahil din po kay Jesus. Kaya kung wala po si Jesus, yung ating mga panalangin, wala po itong kabuluhan. Kaya tayo pong mga naligtas na Kristiyano, meron po tayong Jesucristo sa ating buhay. Yung mga tao sa sanlibutan, wala po silang Jesucristo. Alam lang po nila si Jesucristo, pero wala po silang Jesucristo. Sa katunayan po, kahit po manalangin po ang mga hindi ligtas, wala pong kabuluhan po iyon dahil wala po silang Jesucristo. Kaya, ang dahilan po kung bakit pinapakinggan po ng Diyos ang ating mga panalangin ay dahil po kay Jesus. Kaya tuwing tayo po ay nananalangin, palagi po nating binabanggit ang pangalan ni Jesus. Kaya, sa Bible seminar, ano po yung dahilan ng kung bakit po yung isang tao po hindi po makalapit sa Diyos? Dahil po sa kasalanan. Pero tayo po na ipanganak na muli, naalis na po yung kasalanan na yun. Ibig sabihin po, makakakonekta na tayo ng direkta sa Diyos. Yun po yung pribilehiyo po na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya, ang mga hindi ligtas, maaari po silang manalangin tungkol po, o yung maaari lamang pong maipanalangin po ng hindi ligtas, yung tungkol po sa kanilang kaligtasan. Yun lamang po yung pinapakinggan ng Diyos. Pero yung ibang bagay, so hindi po yung pinapakinggan ng Diyos. Pero tanging mga banal na Kristiyano lamang po ang makakapanalangin sa Diyos at sinasagot po ang Diyos ang kanyang panalangin. So pangalawa po, makakatanggap tayo ng kapangyarihan mula sa Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. Sa totoo lang po, wala po tayong sapat na lakas, pero sa pamamagitan po ng panalangin, makakatanggap po tayo ng kapangyarihan mula sa Diyos. So sino po ba yung pinakamalakas na tao po sa mundong ito? Sino po ang pwedeng maging malakas? Yun po yung mga nananalangin. Ano po, ang mga nananalangin, siya po ang pinakamalakas dahil siya po ay nananalangin. Siya po yung may kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa ating buhay Kristiyano, kung minsan nakakaramdam po tayo ng pagod. Minsan tayo po ay nagiging mahina. Kung nakakaramdam kayo ng mga bagay na ito, manalangin po kayo sa Diyos.
at mararanasan po nyo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang panalangin po ay isang dakilang pribilehiyo ng isang ligtas na Kristiyano. At bakit kailangan po natin manalangin? So dahil si Satanas po ay palaging naandyan. Kagaya po ng buhay ng Diyos, gayon din po si Satanas, siya din po ay nabubuhay. Hindi kayang kunin ni Satanas yung ating kaligtasan dahil ang nag-iingat po ng ating kaligtasan ay ang Diyos. Kaya huwag po kayong mag-alala tungkol po sa inyong kaligtasan. Kaya dahil bakit po hindi na ninyo kailangan mag-alala? Dahil yung humahawak po ng buhay na walang hanggan natin ay yung ating Panginoong Hesukristo, yung ating Diyos. Pero kailangan po ninyong malaman na hahadlangan po ni Satanas ang inyong buhay Kristiyano, kaya palagi po kayong tutuksin ni Satanas. Kaya kailangan po ninyong malaman na ikaw po ay mas mahina kaysa kay Satanas. So si Satanas po ay higit na may kapangyarihan kaysa sa inyo. At ikaw po ay mahina. Kaya paano po nyo mapapagtagumpayan si Satanas? So sa pamamagitan po ng inyong mga panalangin, mananalo po kayo laban kay Satanas. Kaya ang panalangin ay napakahalaga po upang manalo po kayo kay Satanas. So tingnan po natin sa 1 Pedro chapter 5. Unang Pedro chapter 5 verse 8. So, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Magpakatino kayo, magbantay kayo, ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. So, kayo po ay mga bagong silang sa pananampalataya at kayo po ay mahihina. Kaya kayo po ay magiging target po ni Satanas. So maaari pong hadlangan kayo ni Satanas na hindi po pumunta sa church. Hahadlangan po kayo ni Satanas na huwag ninyong ipagpatuloy ang New Beginners Bible Study. Pero kung mananalangin po kayo, magtatagumpay po kayo laban kay Satanas. Kaya tingnan po natin tingnan pa po natin sa Mateo chapter 26 verse 41. So, basahin po natin sabay-sabay, Mateo chapter 26, verse 41, 3, 2, 1. Kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. So sabi po dito, kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. So sa ating buhay Kristiyano, kailangan po natin ng maraming panalangin upang mapagtagumpayan po ang panunukso ni Satanas. Kaya pagkatapos po ng kaligtasan, hindi po natin alam kung ano po yung ating gagawin. Hindi po natin alam kung saan po tayo susunod. Pero kung mananalangin ka, gagabayan ka po ng Diyos. So tingnan po natin sa Kawikaan chapter 3. Kawikaan chapter 3. Verse 5 to 6. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. So sabi po dito sa verse 6,
Sa lahat ng iyong mga lakad, siya iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Ibig sabihin po, lahat po ng inyong mga lakad, magtanong ka po sa Diyos. Ano man po ang inyong gagawin, manalangin muna kayo sa Diyos. Dati nabubuhay po kayo ayon sa inyong sariling pagpapasya. Pagkatapos ng inyong kaligtasan, kailangan po muna ninyong humingi sa Diyos. So marami pong dahilan kung bakit kailangan po nating manalangin muna. So at sunod po, ano po yung dapat na pag-uugali kapag nananalangin? So ano po ba dapat ugaliin kapag nananalangin? Una, kailangan mong sumampalataya na ang Diyos po ay nakikinig. Kailangan po natin maunawaan na ang Diyos po ay nakikinig sa panalangin ng mga tunay na naligtas. So tingnan po natin sa Marcos chapter 11, verse 24. Marcos chapter 11, verse 24. Kung nakita na po, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Sabi po dito, ang lahat ng mga bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. So kailangan po magkaroon po tayo ng pananampalataya na ang Diyos po ay nakikinig sa ating mga panalangin. Kung minsan nananalangin po tayo na wala po ang ganitong pananampalataya, hindi po natin kayang, minsan po papaniwalaan na tutuparin to. Pero pag may nangyari ng hindi maganda, ay baka hindi natutuparin ng Diyos. So kailangan po natin, sinasabi po ng Biblia sa Marcos 11:24, so, kailangan po natin paniwalaan na tinanggap na po natin yung ipananalangin natin. Kaya, habang tayo po ay nananalangin, kung minsan na maiisip po natin kung ang Diyos po ba ay nakikinig sa aking mga panalangin. So, kahit na po nananalangin po kayo ng ganito, so, isa sa katuparan kaya ito ng Diyos, yung aking mga panalangin. Kaya, ang Diyos po, ang aking hindi po makikinig yung Diyos sa ating mga panalangin kung meron po tayong kasalanan sa ating buhay Kristiyano. So, hindi po ito yung mabuting panalangin. Ano po kapag mananalangin po tayo na meron tayong kasalanan. So, kailangan po nating manampalataya at kailangan po natin alisin muna yung ating kasalanan. Ano po yung kasalanan na yon? Kasalanan po natin sa buhay Kristiyano natin. Ano po? Yung mga sinasadyang kasalanan natin, mga hindi sinasadyang kasalanan. So ano po yung relasyon natin sa Diyos bilang mag-ama na? Hindi na po isang makasalanan. Ano po? Kaya, kailangan po natin manampalataya na ang Diyos po ay nakikinig sa inyo at ang aking panalangin. So yung ganitong pananampalataya po ay napakahalaga. Sunod po, kailangan po nating manalangin ng tapat at masigasig. So tingnan po natin sa mga awit. Tingnan po natin sa mga awit, chapter 145, verse 18. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. So, ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan. So, ang nananawagan, ibig sabihin po, yung masigasig na nananalangin. Kapag nananalangin po tayo sa Diyos, kailangan po nating naisin na ito po ay tutuparin ng Diyos. So halimbawa po, yung isang anak na humihingi po ng isang bagay sa kanyang tatay. Kaya sabi niya, gusto ko ng cellphone. Gusto ko pa ng cellphone, pero kung wala naman,
Kung wala ka pong pera, okay lang naman na wag mo na akong bilihan. Kaya yung isa mong anak naman po, humingi din po, kagaya din po ng hinihingi ng isa. Pero yung anak na pangalawa, ipinipilit niya po talaga na magkaroon. Okay, gusto niya, paulit-ulit niya, kinukulit niya yung tatay, pabilihan mo ko ng cellphone. Kaya, dahil sa kulit ng tatay, dahil sa kulit ng bata, ano po yung ginawa ng tatay? Ang kulit-kulit mo, sige na nga, kahit wala na ako, sige, bibilihan na nga kita. So, kailangan po, kaya mahalaga po yung pag-uugali po sa pananalangin. Kailangan po ninyong paulit-ulit na hingin hanggang sa sagutin po ang inyong ipinapanalangin sa Diyos. Kailangan po ninyong magnais na sagutin po ang inyong mga panalangin. Kaya kailangan po natin magkaroon po tayo ng taimtim na panalangin. Kailangan na magkaroon tayo ng pagsisikap sa pananalangin. Sa Colossus chapter 4, verse 2. Colossus chapter 4, verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung nahanap na po. 3, 2, 1. Magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo'y magbantay na may pagpapasalamat. Sinasabi po dito, magpatuloy kayo sa pananalangin. Kahit na ang pananalangin po ay hindi madali, so kaya kailangan po ninyong magpatuloy. Madali po bang manalangin? Madali po ba? Kaya nyo pong manalangin ng 1 oras? Na hindi kayo inaantok? Madali po ba? Mahirap po yung pananalangin. Kaya sinasabi po, magpatuloy kayo sa pananalangin. So bakit ang panalangin po ay hindi madali? Dahil po si Satanas ang humahadlang po sa atin. So alam po ni Satanas kung saan po yung lakas natin. Na kapag nananalangin tayo, malalampasan po natin yung mga panunukso ni Satanas. Kaya nga po, hinahadlangan palagi ni Satanas yung ating mga panalangin. Kung mananalangin ka ng 1 oras, nagiging sobrang hirap na. Ako po, natry ko po yun. Nag-try po akong manalangin po talaga. 30 minutes lang. Sabi ko, 30 minutes lang. Sabi ko, hindi pa nga 5 minutes yun. Bagsak na. Inaantok na ako. Minsan, yung nakaluhod po ako, nakaganyan, nakaluhod. Pagmulat ko, umaga na. So, ganun po, hinahadlangan po ni Satanas. Kaya sobrang hirap po manalangin. Dahil po, hinahadlangan po ni Satanas yung ating mga panalangin. Kaya sabi ko, naalala ko yung prayer ko saan ako nagtapos, saan ako nagmumuni-muni doon sa prayer ko. Kaya yun po, naputol na, hindi ko na napagpatuloy yung panalangin. So, iba na naman yung prayer ko. Kaya, mahirap po kung manalangin. Kaya kailangan po natin magpatuloy. Lalo na po, kung mananalangin po tayo patungkol sa ini-evangelize po natin. Ano po, si Satanas po, palaging naandyan. Kaya, hinahadlangan po ni Satanas yung ating mga panalangin. Kaya sa ating parte, kailangan po natin magsumikap sa pananalangin. Kailangan po natin matutunan ang buhay ni Hesukristo. So tingnan po natin sa Lucas chapter 22, verse 44. Sa Lucas chapter 22, verse 44. Verse 44, basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Sa kanyang matinding paghihirap ay nanalangin siya ng higit ng taimtim at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malaking patak ng dugo na tumutulo sa lupa. So bago po si Jesus ipako sa krus, siya po ay pumunta sa hardin ng Gethsemane at siya po ay nanalangin ng taimtim. At yung kanyang pawis po ay naging gaya ng isang malaking patak ng dugo. Kaya malalaman natin kung gaano po siya nagsumikap sa pananalangin. Kung ginawa po ni Jesus ang bagay na ito,
gaano pa kaya tayo magsusumikap sa pananalangin? Kaya, kailangan din po natin manalangin na hanggang sa ito po ay masagot. So, kailangan po natin magpatuloy sa pananalangin hanggang po masagot po yung ating mga ipinapanalangin. Kaya ang bagay pong ito ay napakahalaga. Kung minsan, so bihira lamang tayo manalangin. Kaya yung iba po, yung bihira lang manalangin, kung hindi po nasasagot yung inyong mga panalangin, so yung mga bihira manalangin, so wag po kayong hindi po masasagot agad yung inyong mga panalangin. Pero dapat na tayo po ay hindi dapat tayo sumuko sa pananalangin. So kailangan po nating manalangin hanggang po sa masagot po yung ating mga ipinapanalangin. So tingnan din po natin ulit doon sa Mateo. Sa Mateo po, chapter 15, verse 21 to 28. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mateo chapter 15, verse 21 to 28, 3 to 1. Umalis doon si Jesus at pumunta sa nasasakupan ng Tero at Sidon. May isang babaeng Kananeya na mula sa lupaing iyon ang lumabas at nagsimulang sumigaw, "Mahabag ka sa akin, O Panginoon, anak ni David. Ang anak kong babae ay pinapahirapan ng isang demonyo, ngunit hindi siya sumagot sa kanya kahit isang salita." Lumapit ang kanyang mga alagad at nakiusap sa kanya na nagsasabi, "Paalisin mo siya sapagkat nagsisikap siya at sumusunod sa ulihan natin." Ngunit sumagot siya at sinabi, "Ako'y hindi sinugo maliban sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel." Ngunit lumapit siya at lumuhod sa kanya na nagsasabi, "Panginoon, tulungan mo ako." Siya'y sumagot at sinabi, "Hindi mabuti na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon ito sa mga aso." Ngunit sinabi ni Jesus, "Oo, Panginoon, subalit maging ang mga aso ay kumakain ng mga mumo na nalalaglag mula sa hapag ng kanilang mga Panginoon." Verse 28, nang magkagayoy, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya, mangyayari ang iyong sinasabi mo," at gumaling ang kanyang anak sa oras ding iyon. So dito po may isa pong babaeng Kananeya. Ang kanyang anak na babae po ay pinahihirapan po ng isang demonyo. So nagsumikap po siya na pumunta po kay Jesus na umiiyak. Pero sa verse 23, sinabi po dito, ngunit hindi siya sumagot sa kanya kahit isang salita. Lumapit ang kanyang mga alagad at nakiusap sa kanya na nagsasabi, "Paalisin mo siya sapagkat nagsisisigaw siya at sumusunod sa ulihan natin." So yung babae pong Kananeya, nagsumikap po siya at sumigaw, pero hindi po siya narinig ni Jesus. Kaya yung mga alagad po, pinaalis po siya. At sa tingin niyo po, hindi po ba talaga narinig ni Jesus yung panalangin ng babaeng Kananeya? So sa verse 28, ano po yung sinabi? "O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya." Bakit po? Kasi nagsusumikap po yung babae, Kananeya, na, "Jesus, na may umiiyak pa. Ano po, napagilingin mo yung aking anak na pinapahirapan ng demonyo." So sa totoo lang, narinig po ni Jesus yung babaeng Kananeya. So maaaring sinusubok lamang po ni Jesus yung babaeng Kananeya kung hanggang saan po ang kanyang pananampalataya upang mapagaling po yung kanyang anak. Kaya sinabi po ni Jesus, "O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya." Kaya, ano po yun sa uli?
at gumaling ang kanyang anak sa oras ding iyon. So tayo po, mga anak na ng Diyos, kung tayo po ay patuloy na humihingi sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, sigurado po na sasagutin po ng Diyos yung ating mga panalangin. Kaya mahalaga po yung bagay na ito, so huwag po kayong sumuko sa pananalangin. Kailangan po nating magpatuloy sa pananalangin hanggang sa masagot po yung ating panalangin. Ano po, kagaya po ng isang babae, so babaeng Kananeya, so kailangan po natin magsumikap hanggang po sa masagot po yung ating mga panalangin. At isa pa po, kailangan po natin pag-isipan kung kailan at paano po tayo mananalangin. Kaya maaari kayong manalangin kahit saang lugar, pero mas maganda po kung mananalangin po kayo sa tahimik na lugar. Ang panalangin po ay kagaya po ng isang telephone. So maaari kang manalangin kahit saang lugar, pero mas mabuti kung mananalangin po kayo sa tahimik na lugar. So tingnan po natin sa Marcos chapter 1. Marcos chapter 1 verse 35. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Nang madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa isang ilang na lugar at doon ay nanalangin. So, si Jesus rin po ay nagpakita ng halimbawa. So, si Jesus po ay lumabas at nagtungo sa isang ilang na lugar at doon siya po ay nanalangin. So, ito po yung ilang na lugar. So, ito pong ilang na lugar na ito po isang tahimik na lugar. Kung maingay po ang nasa paligid natin, so hindi ka po makakapag-focus o hindi ka makakapanalangin ng maayos sa iyong pinapanalangin kung maingay po yung lugar. Kaya mas maigi, manalangin po tayo sa tahimik na lugar. So, isang verse pa po, tingnan po natin sa Mateo chapter 6, verse 6. Mateo chapter 6, verse 6. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at pagkasara mo ng iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakakita ng lihim ay gagantimpalaan ka. So kailangan po ninyong manalangin ng personal sa Diyos. So hindi po ninyo kailangang manalangin upang ipakita po sa ibang tao. Ang panalangin po ay personal na pakikipag-usap sa Diyos. Kaya mas maigi po, manalangin po sa tahimik na lugar at magkakaroon po kayo ng malapit na pakikipag-usap sa Diyos. At magtataka po kayo ng oras, kailan nyo pong magtakda ng oras at araw kung kailan po kayo mananalangin. So, tingnan po natin dito sa Lucas chapter 22 verse 39. Verse 39 po. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. At siya'y lumabas at pumaroon, gaya ng kanyang nakaugalian sa bundok ng mga olibo at sumunod naman sa kanya ang mga alagad. So si Jesus po, nagpakita po ng isang halimbawa. Siya po, pumaroon po siya sa bundok ng olibo, kasama po yung mga alagad. Pero, para saan po ba? Para ano po ba? Para po manalangin. Sa verse 40, tingnan po natin. So, basahin ko po. Nang siya'y dumating sa pook na iyon, ay sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo pumasok sa panahon ng pagsubok. So, ibig sabihin po ni Jesus ay manalangin ng palagi ng may itinakdang oras. Kaya nga po, may re-recommend ako po sa inyo na
manalangin sa tuwing bago kayo matulog, kailangan po ninyong matulog. Kailangan ninyong manalangin. Paggising, kailangan po ninyong manalangin. Sa paggising sa umaga, simulan nyo po yung bagong umaga nyo sa pananalangin. Ganyan din po, sa pagtatapos, kailangan nyo pong manalangin sa gabi, kailangan nyo manalangin ng palagi. So kagaya po ng pagbubukas ng pinto sa umaga, ganyan din po ang panalangin. Ganyan din po pagsasara ng pinto, inilalak nyo, ganyan din po sa pananalangin. Ganyan din po kailangan po natin manalangin bago kumain at magpasalamat sa Panginoon. So huwag po kayong mahiya sa pamamagitan po ng panalangin. Maipapahayag po ninyo, so sa pamamagitan ng pananalangin ninyo, maipapahayag po ninyo yung inyong pananampalataya. So sa ang lugar ka man, bago ka kumain, kailangan mong manalangin. Pero hindi po maganda yung kakatapos mo palang mag-pray, tapos dun sa ibang bahay may pagkain na naman, mananalangin ka na naman. So isang beses lang, Kaya minsan, yung panalangin din po, kaya minsan po yung panalangin na nagkakaisa, ay kailangan po ng isang napakahalagang bagay po. Bakit po? Kasi po yung panalangin po ng isang ligtas, kung magkakaisa po tayo ng panalangin, ito po ay napaka-powerful. So tingnan po natin sa James chapter 5, sa Santiago chapter 5, verse 16. Kung nakita na po, basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. So, ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. So, ang matuwid na tao po dito, ito po yung ligtas na Kristiyano. Para po sa isang taong Kristiyano, mahalaga pong layunin ay kailangan po natin magkaisa po ng isang isip sa pananalangin. Sa tuwing nagkakaroon po tayo ng Bible seminar, kailangan po natin magkaisa o nagkakaisa po, dapat tayo ng isang isip para po sa pananalangin. So, nung ako po ay nasa Naga Church pa, so, meron po kaming GC, kahit po nung nasa school pa din po ako, nag-aaral pa, so, may tinakda po kaming oras na para mag-pray. Mag-chat kami sa GC, sabay-sabay tayong magpe-pray sa ganitong oras. Pagpatak ng alas 12, mag-pray na po tayo sabay-sabay. Alas 12 ng tanghali. So, magpe-pray na po kami sabay-sabay. Kasi yung panalangin po na nagkakaisa para po sa gawain, para sa pangangaral ng Ebanghelyo ay napakahalaga. So, gayon din po, kapag meron po tayong Bible seminar, so sama-sama po nating ipanalangin yung ating Bible seminar. Cell group Bible seminar, gayon din po, kailangan din po nating manalangin upang maipangaral po yung Ebanghelyo. Kaya tingnan po natin sa Efeso chapter 6, Efeso chapter 6, verse 19. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Idalangin din ninyo ako upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig upang ipahayag ng may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. So sa tuwing ipinapangaral po natin ang Ebanghelyo, kailangan manalangin po tayo sa Diyos. At matapang na bubuksan ng Diyos yung ating bibig. Gayunpaman, maraming oras at panahon na dapat po na manalangin po tayo. Kaya ano po ba yung sinasagot
na panalangin. Ano po ba yung sinasagot na panalangin? Upang masagot po yung ating panalangin, una, kailangan po maalis po yung kasalanan. Maalis po yung kasalanan sa ating buhay, Kristyano. Kagaya po ng una kong sinabi kanina. Tingnan po natin sa mga awit, 66. Mga awit, chapter 66, verse 18. Kung nahanap na po, sabay-sabay po nating basahin. 3, 2, 1. Kung iniingatan ko ang kasamaan sa aking puso, ang Panginoon ay hindi makikinig. So upang masagot po yung ating mga panalangin, kailangan po na maalis yung inyong mga kasalanan. So bago po tayo naligtas, tayo po ay nananalangin. Ngunit, hindi po ito naririnig ng Diyos dahil po sa ating mga kasalanan. Kaya hindi masasagot yung panalangin ng isang hindi ligtas. So ngayon po, tayo po ay anak na ng Diyos. Kailangan na po natin kaya yung ating kasalanan po ay nawawala. Kaya ang ating panalangin po, pinapakinggan na ng Diyos. Pero kung tayo po ay may kasalanan sa ating buhay, Kristiyano, ang kasalanan ito ang hahadlang upang ang inyong panalangin po ay hindi masagot. So halimbawa po, sa isang pamilya, mayroon pong pasaway na anak at kinuha niya po yung pera ng kanyang mga magulang. Pero iniisip po nung anak na yon na yung perang yon ay sa kanya din. Kaya hindi po alam ng mga magulang na kinuha po nung anak na yon yung pera. Pero bigla pong nakita nung magulang niya, nung tatay niya, na kinuha po yung pera doon sa bulsa ng kanyang tatay. Kaya yung anak po, pumunta po doon sa kanyang magulang at humingi po ng isang bagay. Sa tingin niyo po, pag humingi po ba siya sa tatay niya tapos nakita po ng tatay yung ginawa ng anak niya, ibibigay po ba ng tatay yung kanyang hinihingi? Hindi po. Kasi nakita ng tatay, pinagnakawan mo ko. Kailangan mo munang, so hindi ng tatay ibibigay yung hinihingi ng kanyang anak dahil may ginawa siyang kasalanan. So, pagsasabihan po siya ng kanyang tatay na talikuran mo yung kasalanan mong iyan. Gayon din po sa atin, kapag meron po kayong kasalanan, kapag hindi po ninyo tinatalikuran ang inyong kasalanan sa inyong buhay Kristiyano, so ang mga bagay po na hinihingi ninyo, so maaari bang maibigay po o masagot po ba yung inyong mga hinihingi sa Diyos? So huwag po kayong umasa na ang inyong panalangin po ay masasagot kung yung kasalanan ninyo ay patuloy pa po ninyong ginagawa. Kaya upang matupad po ang inyong panalangin, dapat ito po ay ayon sa kalooban ng Diyos. So ang bagay pong ito ay napakahalaga. So tingnan po natin sa unang Juan, chapter 5, verse 14. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ito ang ating kapanatagan sa Kanya na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan niya. So, kung tayo po ay humingi ng anumang bagay na ayon sa kalooban niya, tayo po ay pinapakinggan ng Diyos. Pero, kung ang inyo pong panalangin ay iba sa kalooban ng Diyos, so hindi po ito masasagot. So, tingnan po natin sa Santiago chapter 4, verse 3. Santiago chapter 4, verse 3. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Kayo'y humingi at
hindi tumatanggap sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan upang gugulin ninyo ito sa inyong mga kalayawan. Sabi po dito, sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan upang gugulin ninyo ito sa inyong mga kalayawan. Kung minsan po humihingi po lamang po tayo para sa ating laman. Upang maisakatuparan po, maisakatuparan lamang yung pagnanasa ng ating laman. Pero hindi po ito ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya huwag po kayong umasa na ang panalangin po ninyo ay masasagot. Kaya kailangan po natin maunawaan na gusto ng Diyos na ibigay sa atin, hindi po yung mga bagay na gusto natin, kundi yung mga bagay na kailangan po natin. So ito po yung mahalagang bagay. Kailangan po natin maunawaan na gusto ng Diyos na ibigay sa atin, hindi po yung mga bagay na gusto natin, kundi yung mga bagay na kinakailangan po natin sa ating buhay Kristiyano. Kaya kung minsan po, humingi po tayo ng isang bagay, pero yung mga bagay pong ito ay mapanganib. Mapanganib po sa inyong buhay Kristiyano. So ang ilang Kristiyano po, humihingi po ng pera, ang pera pong ito ay mapanganib sa ating buhay Kristiyano. Dahil po ang pera po ilan po ay muling bumalik, dahil po sa perang ito, muling bumalik po sila sa sanlibutan. At hindi po ito papahintulutan ng Diyos sa atin. Hindi po ibibigay ng Diyos sa mga bagay na gusto natin, kundi ang mga bagay na kinakailangan po natin. Kaya kailangan po natin suriin kung ang atin po bang hinihingi ay ayon po sa kalooban ng Diyos. So kailangan po nating hanapin kung ano po yung kalooban ng Diyos. So sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, sa pamamagitan po ng pananalangin, kung sigurado po na ang inyong panalangin ay ayon sa kalooban ng Diyos, kailangan po ninyong ipagpatuloy ang inyong pananalangin na hanggang po sa masagot po yung inyong mga panalangin. At makakasiguro po kayo na ang inyong panalangin po ay talagang masasagot. Kaya ang panalangin po ay isang malaking pribilehiyo ng isang ligtas na Kristiyano. Kaya magmula po ngayon, maaari po kayong magpatuloy sa pananalangin. So yung pag-aaral po ng New Beginners, hindi lamang po para pag-aralan yung New Beginners, kundi kailangan din po natin isagawa ang ating mga napapakinggan at natututunan, kagaya po ng pinag-aralan po natin noong nakaraang linggo. So ano po yung pinag-aralan natin noong nakaraang New Beginners Bible Study? Tungkol po sa salita ng Diyos. Ang tanong, isinagawa niyo na po ba? Meron na po ba kayong sariling Biblia? Halos lahat naman po meron ng sariling Biblia. Ang next tanong ko, binabasa po ba natin yung Biblia? Sunod pa, isinasagawa po ba natin yung ating natutunan sa Biblia? Kaya kailangan po, napakahalaga po na hindi lamang po tayo na nakikinig sa salita ng Diyos, ang pinakamahalagang bagay po ay yung isinasagawa po natin, yung bawat natututunan po natin. So kagaya po ngayon, pinag-aralan po natin yung prayer, so kailangan nyo po magpatuloy sa inyong mga pinapanalangin. Yung panalangin dapat ayon sa kalooban ng Diyos, hindi po ayon sa gusto po ninyo. Kaya kailangan po natin sanayin araw-araw na magbasa ng Bible. At araw-araw na manalangin, umaga, gabi, bago kumain, kailangan po natin manalangin araw-araw. Ngayon pong linggo, pinag-aaralan po natin yung tungkol po sa panalangin. Pag-uwi nyo po, kailangan sanayin nyo po na manalangin. Hindi lamang po ito sa isang kaalaman, so ito po yung tunay na buhay. Kung inyo pong sasanayin ang inyong Kristyanong buhay, ay mabilis po kayong lalago sa inyong Kristyanong pamumuhay. Kaya umaasa po ako na hindi lamang po tayo tagapakinig, kundi tagagawa din ng ating mga natututunan sa New Beginners Bible Study.
Hindi lamang po sa New Beginners Bible Study, hindi din po pagtapos natin ng New Beginners Bible Study, kailangan po natin patuloy na basahin, manalangin, at isagawa yung napapakinggan po natin. Naunawaan niyo po? So, para po yun sa mabilis na paglago ng ating buhay, Kristyano. So, okay po, hanggang na lamang po dito. So, manalangin na po tayo. Sumasalangit naming Panginoon Diyos, maraming salamat po sa iyong kahabagan niyo po sa amin at sa iyong pag-ibig niyo po. At inalis niyo po kami sa walang hanggang kapahamakan at inalis niyo po yung aming mga kasalanan. Kaya po, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa dakilang kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin. Ngayon po, Panginoon, sa marami pong mga bagong brothers and sisters na nagpapatuloy po sa New Beginners Bible Study, gabayan niyo po sila sa kanilang buhay Kristiyano, maisabuhay po nila, Panginoon, ang mga natututunan, at huwag niyo po silang huwag pong tuksohin, hindi sila matukso ng sanlibutang ito at ng dyablo, para po hindi po sila muling bumalik sa sanlibutang ito. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na tuloy-tuloy lamang po sa New Beginners Bible Study. Kaya po, Panginoon, sa natitira pa pong New Beginners Bible Study, ingatan niyo po sila, gabayan niyo po sila sa kanilang Kristiyanong pamumuhay. Sa lahat pong ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.